ay ngayon lang natin talagang gagamitin para maibigay sa mga mayor, mga gobernador, para meron silang hawak na pera para sa mga inisyatibo na nais gawin ng local government. Dahil po ako ay naging gobernador na 9 na taon sa Ilocos Norte. Kaya't alam ko po ang sitwasyon ng local government. Kahit ilan lang ang masasabi ko na local government na masasabi ay maraming hawak na pondo masyado. Yan, yung mga Makati, mga Quezon City, mga Maynila. Pero karamihan ng local government ay siyempre laging kulang ang pondo. Yan, tumutulong lahat ng mayor, alam nila ito. Vice, alam ito. Kaya ang iniisip namin, ay dapat gamitin na natin yung Local Government Support Fund o yung LGSF para magbigay ng tulong sa ating mga local government executives. Kasama lang doon sa aming pagbigay ng pondo na yon ay yung pagbigay ng bigas sa mga nangangailangan. Itong tigtiting 10 kilo na bigas ay binibigay namin sa mga identified na beneficiary. Ang listahan ay nanggagaling sa ating mga local government official dahil sa aking pananaw, ang nakakaalam talaga kung sino ang nangangailangan sa bayan nila, sa lugar nila, sa probinsya nila, ay ang mga local government official. Kaya binigay na lang namin sa kanila at sila na ang gagamit nito at sila na ang magbibigay ng bigas. Alam niyo po, yung mga benepisyaryo na nabibigyan ng bigas, huwag po kayong mag-alala na ito ay minsanan lang. Ito ay tuloy-tuloy. Gagawin po namin, magbibigay po tayo ng isang 10 kilo na bigas sa mga benepisyaryo sa 1 taon, 6 na beses. Bawat 2 buwan, may 10 kilo ng bigas. Para naman kahit papano meron kayong ginagamit. Yan po ang isa sa mga proyekto na aming ginagawa upang matiyak na ang mga kababayan natin ay kahit papano may makain. Ay natapat lang po ito. Hindi po ito dahil sa krisis sa Middle East. Nagkataon lang na nataon na yung paglabas namin ng programa nasabay dito sa giyera sa Iran. At nagtaasan ang presyo ng langis, kaya't mabuti na lang. At may programa tayong dito para naman mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan ngayon sa oil crisis na ito, na alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sumasama na ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya ito po ay tuloy-tuloy ang tulong po natin na aming ibigay. Meron pong yung isa pang cheque na binigay ko sa para sa ating mga barangay po. Ito ay isa pang programa. Dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, alam ko yung mga barangay captain, mga barangay official, pagdating ng panahon, kung ano yung share ng barangay sa IRA, kung minsan sasabihin, wala, nagamit na, nangailangan kami, nagkabagyo, whatever. So, tiniyak namin na may hawak naman ang ating mga barangay official para marami yung mga inisyatiba nila doon sa kanilang barangay ay magagawa nila. Meron silang pondong gagamitin. At ang ginawa po natin ay 200,000 kada barangay. 200,000 pesos sa bawat barangay ay magbibigay tayo ng cash benefit. Yun lamang ay sinama po namin at ang hiningi natin sa ating mga barangay official ay tiyakin na kalahati doon sa 200,000, 100,000, 100,000 doon ay gamitin para tulungan ang ating mga scholar. Yung mga scholar sa kanilang barangay na lalo na yung mga malapit na magtapos pero mukhang hindi makakatapos dahil wala silang pambayad, kaya mamili sila ng 5 na bibigyan ng tigda 20,000 piso. 20,000 bawat isa sa scholar, 5 scholar sa bawat barangay. Doon gagamitin ang 100,000, yung kalahati ng ibinibigay natin sa mga barangay. Nakita ko na sa labas yung mga ibang scholar, nakikita ko dito. Sino yung mga scholar dito?
Ito, nasa taas. Oo, yan. At mapakinabangan ninyo itong programang ito, kayo ngayon, ang tinatawag namin na presidential scholar. At nang sa ganun, ay kahit papaano, kung makapagtapos na kayo, matutulungan ninyo ang sarili ninyo, ang pamilya ninyo, ang community ninyo. At kaya't magseryoso kayo sa pag-aaral dahil lagi ko nga sinasabi sa ating mga estudyante, ang mahusay na edukasyon ay isang kayamanan na hindi kayang kunin sa inyo habang buhay. Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng at yan ang tutulong sa inyo. Hanggang sa katapusan ng buhay ninyo, magagamit po ninyo ang magandang edukasyon. Kaya ito po ang mga programa na ginagawa natin. At ang kaya namin ginagawa ito ay dahil alam ko ang sitwasyon sa local government. Kaya't lagi kong sinasabi ay dapat isama natin ang local government sa mga programa ng national government. Kasi naman, maliwanag naman, pagka hindi nag-uugnay, hindi magandang coordination ng national government at saka mga lokal, kahit anong ganda at dami ng programa ng national government, pag hindi nakipag-coordinate sa local government, hindi masyadong mararamdaman ng tao ang kahit na anong serbisyo ng pamahalaan. Kaya kailangan, yun po ang tinatawag po namin, whole of government approach. Ibig sabihin, ang buong pamahalaan, hindi lamang national, lahat ng ahensya, lahat ng local government, lahat po ng gobyerno, sabay-sabay gumagalaw upang magdala ng serbisyo sa taong bayan. Yan po ang aming hangarin. Asahan po ninyo na kahit tayo'y humaharap sa hamon ngayon, basta tayo'y magtulungan. Tayo'y palabasin natin ang ating pagka-Pilipino na matulungin, na may bayanihan, basta tayo'y magtulungan at mag-ugnay at mag-coordinate at sabay-sabay tayong gumagalaw para tulungan ang taong bayan, makakaraos din po tayo. Kaya asahan po ninyo na yung inyong pamahalaan ay lagi pong nandito, lagi pong naghahanap ng lahat ng paraan upang mapaganda o makadulot ng kaunting ginhawa sa buhay ng ating mga mahal na kapwa Pilipino. Kaya po, ito pang sasabihin ko sa ating mga local government official, nakabantay po kami ng mabuti sa pagtakbo nitong mga programang ito. Dahil tinitignan po natin kung maganda po ang maging resulta nito, asahan ninyo, next year, lalakihan pa namin ang pondo rito para mas marami pa tayong matutulungan. Kaya basta't magandang ugnayan natin, basta magandang coordination natin, nandito gawin natin ang paraan na mas makatulong sa tao at mas makaka-deliver tayo ng serbisyo. Kaya nandito po kami at lagi po at nakikinig din kami sa local government kung ano yung sasabihin nyo sa amin. Kasi lagi kong sinasabi sa mga national official noon, mula nung katapos ko nag-governor, sinasabi ko, makinig kayo sa local. Alam nila yung lugar nila. Wala nang mas alam sa lugar nila kundi sila. Kaya huwag kayong nagmamando nung sasabi na ito yung gagawin, magtanong tayo. Pero pagbibigay talaga ng problema, siyempre sasabihin ninyo yung problema sa amin. Pero kadalasan kasama doon ay yung solusyon doon sa problema. Ito yung pwede nating gawin. Ito yung mga baka tignan natin, pag-aralan natin. Hindi lang naman one way ang usapan. Kaya pagsama-sama natin lahat ng nagseserbisyo sa publiko, lahat ng nagmamahal sa kapwa Pilipino, lahat ng nagsasakripisyo, lahat ng nagtatrabaho ng mabuti upang mapaganda ang kanilang buhay. Maraming salamat po.